Ikunan na to. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may nagpakita o may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Manalangin tayo, dakilat mga baging Diyos, nabasa na po Panginoon ang salita na gagamitin namin Panginoon sa pangaral sa araw na ito. Yunawa itong i-bless Panginoon, maging ang mga aming alay at ikaw po Panginoon yung i-bless din po, at ikaw ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw sa bawat tao na nagbibigay ayon sa kanilang pinasya ng puso Panginoon. Lord, dalangin ko rin po Panginoon, magbigay ka ng mga gandang rema upang mayasik kong maigi Panginoon ang salita sa bawat isang makakarinig. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. So, malaya na pong lahat na makakaupo sa oras na ito. So, we are celebrating mga kapatid the day of Pentecost today. At ating binabalik alala, mga kapatid, yung tinatawag na nakalipas na Pentecost sa upper room, doon sa tinatawag na Jerusalem, mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, ang bagay na ito, habang sila po ay nagkakatipon, habang sila ay nagkakatipon sa isang lugar, na sila po ay nagkakaisa, ay doon po bumaba. Sinabi nito ay doon po mga kapatid, bumaba ang Espiritu Santo ng Diyos, at ang bawat isa na naroroon mga kapatid ay nangapuspos ng banal na Espiritu. And according to the scripture mga kapatid, kung sino ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya mga kapatid, sinasabi ni Prophet Joel mga kapatid, in the book of Joel, chapter 2, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Sabi ng mga kapatid, ng kanyang banal na Espiritu ay ibubuhos niya ang ganap sa lahat ng tao. At ang mga tatay o ang mga matatanda, sila ay mananaginip ng mga pangitain, at ang mga bata, sila po ay makakakita ng mga pangitain, at sila ay manghuhula mga kapatid, they are prophesy. At yun po mga kapatid, yung mga magiging bunga ng Espiritu Santo sa bawat isang nakakatanggap. Ngayon mga kapatid, nung kanilang natanggap ang banal na Espiritu ng Panginoon, doon po mga kapatid nagkakaroon ng katapangan ang mga apostoles na mangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. So now mga kapatid, ang ating topiko sa umagang ito, now is the day of your salvation. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Praise the Lord. At sabi nito kahit sa book of Acts chapter 2 verse 37, ang sabi ng mga tao roon, Pedro, mga apostoles, ano ang dapat naming gawin upang kami ay mga ligtas? So ano ang dapat nilang gawin mga kapatid? So bago tayo tutungo doon sa tinatawag na kaligtasan mga kapatid, gusto ko lang po i-share sa inyo na ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo
doon sa bundok ng Kalbaryo, mga kapatid, doon sa cross, ito po, mga kapatid, ay isang pahayag ng pag-ibig niya sa atin na upang tayo, mga kapatid, ay makatanggap ng kaligtasan. At sabi nun, mga kapatid, merong tayong tinatawag na gospel, at yung gospel na yun, mga kapatid, ay yung tinatawag natin na good news. So what is gospel or what is the good news? Tanong ko sa inyo, mga good news po ba yung pagkamatay ni Kristo? No. Hallelujah. Good news ba na matatawag natin na may mamatay? Di ba kung titignan natin, mga kapatid, parang hindi siya good news. Parang masama. Napakinggan, mga kapatid, na may namatay. Di ba? Pag dito sa atin, may marinig tayo may mamatay, di ba parang ang bagsak nun ay bad news. But, sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang kamatayan ni Jesucristo ay good news po sa atin. Bakit? Dahil according to the Bible, in the book of Hebrew, sabi doon, mga kapatid, for without shedding of blood, there is no remission. Kung walang dugo na may bububo, mga kapatid, ay wala pong kaligtasan. Kaya tinatawag na good news ang pagkapako ni Kristo sa krus, mga kapatid, dahil sa kanyang dugo, natubos ang ating kasalanan. At dahil sa kanyang dugo, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. At dahil sa kanyang dugo, mga kapatid, matatamasa natin ang grasya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Dahil sa kanyang dugo, mga kapatid. Kaya nagiging good news, mga kapatid, ang kanyang kamatayan. Ngayon, sabi ng mga kapatid, sa good news, o what is good news, mga kapatid? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Na sinasabi doon, mga kapatid, sa book of Corinthians, we need to do the same. Hello? Kinakailangan daw po pala natin gawin yun upang tayo ay maligtas. Kinakailangan pala natin, mga kapatid, mamatay, mailibing, at mabuhay muli. Hello? Gusto niyo bang maligtas, mga kapatid? Yes. Ang sinasabi po ng Book of Corinthians, kinakailangan din natin gawin yun. Yung tinatawag na death, burial, and resurrection. Hello? Natatakot ba kayo, mga kapatid, mamatay? Takot ba tayong malibing? O yung gusto lang natin, mga kapatid, mabuhay? So, sabi nito, mga kapatid, kinakailangan daw po nating mamatay. Kinakailangan din natin mailibing. At kinakailangan din nating mabuhay muli. But, this is not a physical. Mga kapatid, hindi po yon literal na kamatayan o literal, mga kapatid, na paglilibing at literal na pagkabuhay muli ang tinutukoy ng Korinto, mga kapatid. Ang tinutukoy po niya doon, mga kapatid, ang sabi po ng Corinthians, ang lahat ng nagsisi sa kanilang mga kasalanan, sila po ay patay. Hello? Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, ibig sabihin, mga pinatay mo ang iyong sarili. Yun po ang tinatawag na pagpatay sa ating sarili. Na sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, araw-araw ay pinapatay ko ang aking sarili. Sa anong pamamaraan, mga kapatid? Sa kanyang pagsisisi. Hello? Kaya pag tayo ay nagsisisi pala, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, yun na po yung time na pinapatay natin ang ating sarili. Hello? Kaya kung tayo ay lubos na nagsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, it means ikaw ay patay. So pag patay po, mga kapatid, ibig sabihin, kinakailangan po niyan pailibing. Hello? Tama ba, mga kapatid? Na ang bawat namamatay ay kinakailangan ilibing. Kasi pag hindi mo yan ililibing, mamamaho yan. Amen ba? Kapag namaho yan, mga kapatid, maraming maapektuhan.
So paanong libing ang tinutukoy doon sa death, burial, mga kapatid, na resurrection? Ang sabi ng Korinto, mga kapatid, ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay kagaya din niyang nailibing sa tubig. Hello? Ibig sabihin pala, mga kapatid, kapag ikaw ay nagsisi na sa iyong mga kasalanan, kinakailangan na ikaw naman ay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesus, na ito po ay nagiging kahalintulad ng paglibing. Kaya po ang bautismo ay lubog. Ilubog sa tubig. Ibig sabihin, mga kapatid, ililibing. Hello? Yun pala yung mga sinasabi ng Korinto na dapat nating gawin upang tayo ay maligtas. Tayo ay magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig. Amen. Amen. At sinabi doon, mga kapatid, dapat tanggapin natin ang banal na Espiritu ng Diyos na yun po ay kahalintulad ng ating resurrection. Na sinasabi po, mga kapatid, sa Titus chapter 3 verse 5, hindi sa gawa ninyong mga mabubuti kung bakit kayo nangaligtas, kundi sa biyaya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng kapanakang muli at pagbabago ng Espiritu Santo. Ibig sabihin pala, mga kapatid, ang tinatawag na resurrection, ayun na yung tinatawag na pagbabago mo. Hello? Yun ang tinatawag na ikaw ay born again na. Binago na muli, mga kapatid. Doon na po nagsisimula na ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Hello? Nandyan po ba kayo? Alam niyo kasi, mga kapatid, hindi po mahirap gawin ang kaligtasan. Tayo lang pumipigil nun. Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, simple ang sinabi, gawin natin kung anong ginawa ni Kristo sa good news, mga kapatid, o sa gospel. Yung tinatawag na death, burial, and resurrection. Kaya kung gusto mong maligtas, mga kapatid, you need to decide to step forward in the bridge. Hello? Amen. Kinakailangan, mga kapatid, magdesisyon ka na humakbang doon sa tulay. Bakit tulay, mga kapatid? Dahil ang paghakbang sa tulay, mga nangangahulugan na ikaw ay lilipat sa ibang daanan. Na kung ang daanan mo, mga kapatid, yung dati mong daan ay puro kalikuan, puro kasalanan, mga kapatid, you need to step forward in the bridge. Doon sa ibang daanan, mga kapatid. Hello? Mula sa kasalanan, mga kapatid, papunta doon sa kabutihan. Amen. Mula doon sa kasalanan, mga kapatid, papunta doon sa kalooban ng Diyos. Hello? Minsan kasi, mga kapatid, takot tayong sumubok ng bago. Diba? Takot tayong sumubok ng bago. Kasi ang akala natin, mga kapatid, yun lang ang buhay sa mundo. Hello? Diba? Kasi ang gusto ng Diyos, maging bago tayong muli. Gusto niya sumubok tayo ng bago. At huwag tayong magpakapako, mga kapatid, doon sa nakaugalian na nating kasalanan. Hello? Nasanay kasi tayo, mga kapatid, na yun ang ginagalawan natin. Nasanay tayo, mga kapatid, doon na lang ang surroundings natin. At natatakot tayong lumabas doon, mga kapatid, dahil hindi natin alam kung ano ang kalakaran doon. Kung ano ang mga ginagawa nila doon. Pero ang Diyos, mga kapatid, nag-aanyaya sa atin. Kaya nga tinatawag tayong church, mga kapatid, ni Kristo. Hello? Bakit tayo tinatawag, mga kapatid, na tinatawag na iglesia ng Diyos?
Nang ibig sabihin mga kapatid, they are called to out. Tignan nyo mga kapatid, nung panahon ng mga Israelita, doon sa Ehipto mga kapatid, takot silang lumabas nung una. Anong sabi nila? Kung lalabas tayo, papatayin tayo. Kung lalabas tayo, uubusin nila tayo. Saan naman tayo pupunta? At nung nandun na sila mga kapatid, napahintulutan na silang lumabas at namumuhay na sila sa disyerto mga kapatid. Anong sabi nila lagi kay Moises? Moises, nilabas mo kami doon para patayin. Hello? Kasi mga kapatid, hindi nila alam yung surrounding sila. Hindi sila sanay doon kasi hindi na nila nakasanayan yun. Hindi na nila nakikita doon mga kapatid yung nakasanayan nilang mga mali. Yung nakasanayan nilang naging alipin. Na ang gusto ng Diyos, mamuhay sila na malaya. Noong malaya na sila mga kapatid, lagi na sila ang nagtatanong kung anong gagawin. Dahil nasanay sila ang utusan. Hello? Nakukuha niyo ba yung ibig kong sabihin mga kapatid? Inilabas tayo ng Diyos dun sa masama. Hello? Para bagang ganito lang yung mga kapatid. Nung ako'y lubos na makasalanan noon mga kapatid, alam niyo ba kung anong ginagawa ko paggising ko sa umaga? Paggising sa umaga, kape at sigarilyo. Ha? Tuloy-tuloy yun. Tapos mga kapatid, cycle nga eh. Tapos trabaho, pagdating ng hapon, alak. Yan ang cycle ko noon mga kapatid. Kaya nung tinawag ako ng Diyos na lumawas doon mga kapatid, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan din ako mga kapatid. Baka mali o ano kaya. Hello? Pero ang gusto ng Diyos, maging malaya tayo. Maging malaya tayo sa bisyo. Maging malaya tayo sa mga masamang gawain mga kapatid. Maging malaya tayo sa sugal. Maging malaya tayo mga kapatid sa mga karahasan. Ang gusto ng Diyos mga mamuhay tayo ng payapa. At naglilingkod sa Kanya na may kagalakan. Hello? Di ba simple lang ang gusto ng Diyos sa atin? Yung hindi tayo mahirapan. Tignan nyo mga kapatid, nung alipin pa ako ng kasalanan, ang dami kong ginagawa araw-araw. Magising sa umaga, sigarilyo, maghahanap ng katsismisan, maghahanap ng kaaway, maghahanap ng kasuntukan mga kapatid. Maghahanap ng trabaho, tapos maghahanap ng kainuman. Ang dami kong trabaho na hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos. Eh ngayon mga kapatid na tinawag na ako ng Diyos, bakit nabawasan ang trabaho ko? Pagising ko ng umaga, kape. Ha? Eh wala na sigarilyo eh. Pagising ko ng umaga mga kapatid, kape. Hindi na rin ako nangangamit bahay. Hindi naman ako naghahanap ng kachismis eh. Hindi na ako naglalakwatsa kung saan. Hindi naman ako naghahanap ng kasugal. Hindi na rin ako naglalakwatsa kung saan. Hindi naman ako naghahanap ng kaaway. Di ba napapawasan mga kapatid? Dahil yun ang gusto ng Diyos. Pagdating ng gabi mga kapatid, nandun lang ako sa bahay. Pagtapos kumain, cellphone. Doon mga kapatid, pagdating ng gabi, maghahanap ng kainuman. Tapos bakit? Naabot ang 10 oras ng gabi, maghahanap ng kaaway. Minsan pa mga kapatid, kung sino kainuman mo, siya pa ang kaaway mo. Di ba? Kaya tignan natin mga kapatid, yun ang gusto ng Diyos. Lumabas tayo sa uri ng masama. Pero dahil sa nakasanayan mga kapatid, ang hirap. Di ba? Pag nakakita ka na nagsisigarilyo, naglalaway ka. Pag nakakita ka na nagiinuman, lumulunok-lunok ka ng laway. Di ba? Tapos pag may nakita ka nagsusugal, nangangati yung kamay mo. Gusto mong humipo ng baraha mga kapatid. Pag nakakarinig ka mga kapatid ng konting masama sa iyong pagdinig, talagang gusto mo naman ang pagkagad. Pero pag ikaw ay tinawag ng Panginoon mga kapatid, magkakaroon ka ng self-control.
At yun ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Yun ang gusto niya, mga kapatid. Na magbago tayo. Minsan kasi takot tayong sumubok ng bago. Gaya sinabi ko kanina, mga kapatid. Kasi nasanay na tayo surrounding sa ating paikot-ikot sa walang kabuluhan. Ngayon, mga kapatid, malawak ng oras ko, nagkakaroon ako ng oras sa pamilya ko. Noon, mga kapatid, sigurado yan. Yung mga puno ng bisyo, walang oras yan sa pamilya. Yung ibibili mo ng ulam ng anak mo na lechong manok, ipapapulutan mo pa. Dalawa lang sa Panginoon eh. Di ba? Yung ibibili mo sana, mga kapatid, ng soft drinks ng asawa mo, ibibili mo pa ng sigarilyo. Imbis na pang merienda yung mag-asawa, magharap, mga kapatid, o kaya ibibigay mo sa anak mo na pang merienda niya, inuuna mo sigarilyo mo. Inuuna mo yung pang-alak mo. Di ba, mga kapatid? Kaya tingnan mo kung ano ang gusto ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay magkaroon ka ng magandang ugnayan sa iyong pamilya. Ang gusto ng Diyos. Pero ang gusto ni Satanas, mga kapatid, sirain ang pamilya mo. Kaya kung hindi ka mag-iingat, mga kapatid, at hindi ka aalis dyan sa nakasanayan mo, masisira ang buhay mo. Madadamay pati pamilya mo. Hello? Bakit? Pag ikaw ay puno ng bisyo, sabihin ko sa'yo, mawawalan ka ng oras sa pamilya mo. At mas malawak ang oras mo sa barkada mo. Mas malawak ang oras mo sa sigarilyo at alak. Na dapat ibinibigay mo ang atensyon mo sa iyong pamilya. Na dapat ibibigay mo ang oras mo sa iyong anak. Na dapat ibibigay mo ang oras mo sa iyong asawa. Dahil sa nakasanayan mo yan, kapatid, kaya tinatawag ka ng Diyos na lumabas dyan. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, itong kagandahan sa kalooban ng Diyos. Nagke-create siya ng magandang relasyon sa loob ng tahanan. Kaya kung ang loob ng tahanan, mga kapatid, na maayos, nasa kalooban ng Diyos, mga kapatid, tignan niyo, walang problema doon. Meron mang problema pero hindi grabe. Nakatulad ng mga taong napupuno ng bisyo. Bakit ko nasasabi ito? Bakit malakas ang loob ko magsabi nito? Dahil dati ako doon. Dati ako doon sa masamang bisyo, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo dahil meron tinatawag na Pentecost Sunday. May tinatawag na pagpupuri sa Panginoon. Meron pag-aalala sa kabutihan ng Diyos. Kaya ito, mga kapatid, tinatamasa natin ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Now, this is the day of your salvation. Now, this is the day to get out. Mga kapatid, doon sa mga nakasanayan mong masama. And now, this is the day and this is the time na ikaw ay magdesisyon na mag-step forward, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos at tanggapin ang kanyang pangalan, ang kanyang ay binibigay na kaligtasan para sa atin. Noong nagtanong, mga kapatid, ang mga tao doon sa the day of Pentecost na kung anong gagawin nila, at sinagot sila ni Pedro. At ang sabi ni Pedro, magsisi kayo. Magsisi ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus at tatanggapin ninyo ang banal na Espiritu. At ang pangakong ito ay para sa inyo, sa inyong mga anak, sa mga tao sa inyong paligid, at sa lahat ng tatawagin ng Diyos. Pangako po ito, mga kapatid. Kaya pa ang Diyos ay nangako, totoo. Hindi kagaya ng ex mo, di ba? Nung nangako, napako. Pero ang Diyos, pag nangako, mga kapatid, totoo.
Kaya ang pangako niya mga kapatid na ibibigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu ay totoo. Kinakailangan lang natin ipakita sa kanya, we are concerned. Na meron tayong desire na tatanggapin yun. Hello? Kaya sinabi doon mga kapatid, na kung gusto mong maligtas, kinakailangan gawin natin yung death, burial, and resurrection. Kinakailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig, at kinakailangan natin mga kapatid na mamuhay sa kalooban ng Diyos na tatanggapin ang kanyang banal na espiritu. Habang lahat tayo ay tumatayo sa oras na ito mga kapatid, gusto kong ipahayag sa inyo, walang pinipili ang Diyos. Lahat tayo mga kapatid ay mahal ng Diyos at lahat tayo ay gusto ng Diyos na maligtas. Mga kapatid, kaya now is the day of your salvation. Habang lahat tayo mga kapatid tumatayo at lumalapit